Pagkakailian, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Pagbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Maaari na po tayong umupo. Sa pag-asenso, magsikap ng mabuti. Naimbag abigatyo amin kakabs. Distrignina Agricultural Secretary Kiko Laurel, tugaw kayo ako. At ito iti Apayao Lone District Representative Eleanor Bulot Begtang. Ang Ifugao Lone District Representative Solomon Chungalao. The Kalinga Lone District Representative Alan Jesse Mangawang. Di Gobernador tayo, Apayao Provincial Governor Elias Bulot Jr. Ken Benguet Provincial Governor Melchor Diclas. Ifugao Provincial Governor Jerry Dalipog, Governor Jerry. Mountain Province Governor Bonifacio Lacuasan Jr. Apayao Provincial Vice Governor Remy Albano. The Vice Gobernador Provincia ng Abra, Vice Governor Maria Jocelyn Valera Bernos. Apayao Municipal Mayor Josephine Bangsil and other local chief executives. At ito iti anak ko ni Vincent Marcos nga sinama ko para makita niya. Sabi niya, never pa raw siya nakapunta rito. Eh kako, isa na ito sa pinakamagandang lugar sa buong Pilipinas. Kaya kailangan ko makita, kaya dinala ko dito sa ang pinaka-importante na mga kasamahan natin dito ngayon. Ang ating mga beneficiary, kayo po na magtatanggap ng mga ating ibibigay na tulong ngayong araw. Ang aking mga kasamahan sa gobyerno, ang gagayang kin kakabsat na imbag nga daw yung amin. Masaya po ako na pagkatapos ng ilang sinubukang nating pagpunta ay sa wakas nakarating po tayo dito sa napakagandang lalawigan ng Apayao upang makasama at makumusta kayong lahat. Narito ako ngayon upang makabawi man lamang sa inyo dahil sa naudlot na pagbisita noong nakaraang taon dulot ng masamang panahon. Kamuntik na naman tayo itong araw na ito dahil yung weather talagang nagsimula na ang tag-ulan. Kaya lahat ng pinupuntahan namin kailangan agahan, kaya inuna ko na ang Apayao. Tamang-tama rin po ang pagbisita ngayon dahil ipinagdiriwang natin ang Cordillera Month. Nais ko rin ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat dahil kinilala niyo po ako bilang isang adopted son ng Apayao. Ako po ay nagagalak sa titulo at pangalan na inyong ipinagkaloob sa amin na pamingalan sa akin. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Agyaman ako, Nay.
Higit po sa aking pasasalamat, narito po ako kasama ng ating ilang opisyal ng pamahalaan upang maghatid ng tulong sa ating mga minamahal na magsasaka, mangingisda at inyong mga pamilya. Alam naman po natin, lahat ng maraming kabuhayan ang lubhang tinamaan ng El Nino noong mga nakaraang buwan at ilan sa mga naapektuhan ng matinding tagtuyot ay ang mga sakahan at palaisdaan. Kaya po, ayon sa aming datos, higit 1 bilyong piso, 1.24 billion, ang naging pinsala sa sektor ng agrikultura dito sa Cordillera Region na nakaapekto sa kabuhayan ng higit 28,000 magsasaka at mangingisda. Hindi po biro ang ganitong laki at lawak ng pagkawala na sana ay naging pagkain ng maraming pamilya at naging kita ng ating mga kababayan. Upang gabayan kayo sa inyong muling pagbangon, mamimigay po ang Office of the President ng tigsa 10,000 piso para sa ilang piling magsasaka at mangingisda mula sa Apayao, Abra, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Sa kabuuan, naglaang kami ng mahigit 260 milyong piso para sa ating mga benepisyaryo na ipapamahagi natin sa tulong ng mga pamahalaang panlalawigan ng Cordillera Administrative Region. Ang DSWD naman ay mamamahagi ng tigsa 10,000 piso rin para sa 2,500 benepisyaryo ng AKAP program. Ito po ay kasama pa rin ang ilang ahensya ng gobyerno na magbibigay ng ayuda sa ilalim ng kani-kanilang mga programa na naaagapay sa inyong kabuhayan. Sinama ko po ang ating mga kalihim na galing sa iba't ibang kagawaran dahil ito po ay aming approach sa gobyerno. Ang tinatawag namin na the whole of government approach. Ibig sabihin, pagka meron tayong proyekto, pagka meron tayong programa, ang ginagawa po namin ay ang buong pamahalaan ay tumutulong para maging matagumpay ang programa o proyekto natin. Kaya po, hindi lang po, sasabihin natin kung minsan, ito, DA lang, Department of Agriculture lang ang gagawa niyan. Hindi po, dahil nakakatulong po rin ang DSWD, nakakatulong din po ang DOLE, nakakatulong po ang DTI, nakakatulong po ang DILG. Kaya po, silang sinasama-sama natin lahat para matiyak natin na maging matagumpay ang ating mga programa. Kaya po sila ay nandito. Para po sa ating mga magsasaka, ang DA ay may mamimigay ng mga punla at samut-saring makinarya tulad ng traktora, mechanical transplanter, water pump, recirculating dryer, ilang pang mga kagamitan at pasilidad para sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Naglaan din ang DA ng pondo na nakakahalaga ng 70 milyong piso para sa agri-negosyo loan program upang matulungan kayong makapag-umpisa o mas mapalago ang inyong mga negosyo. At upang mapalakas ang implementasyon ng Agricultural Insurance Program, may inilaan din po tayong pondo na nagkakahalaga ng higit 130 milyong piso para dito sa inyong rehiyon upang mapayabong pa ang inyong mga sakahan. Magbibigay po ang NIA ng isang pump irrigation system at isang solar submersible pump at irrigation system na nakakahalaga ng 28 milyong piso para sa probinsya naman ng Kalinga. Mabibiyayaan din po tayo ng mga lalawigan ng Apayao at isang irrigation system na nakakahalaga ng 42 milyong piso. Sa BIFAR naman ay mamimigay ng ilang bangka, isang fish hatchery, ilang proyekto para sa integrated farm pond culture sa ating mga benepisyaryo dito sa probinsya. Ang DILG naman ay maghahatid ng financial assistance mula sa ating Local Government Support Fund
na nagkakahalaga ng mahigit 200 milyong piso para sa ilang bayan dito sa Cordillera. Narito din po ang ating DTI na nagbibigay ng pondo para sa pagpapagawa ng ilang shared service facility para sa Abel, cacao processing, fruit and vegetable processing sa mga bayan ng Luna at ng Flora. Ang DOLE naman ay may handog naman na higit 7.5 milyong piso bilang livelihood assistance sa ilang barangay dito sa Apayao. Maglalaan din po ang DOLE ng higit 28 milyong piso para sa mahigit 4,200 pamilya sa ilalim ng TUPAD program. Ang TESDA naman ay may handog na 3 unit na 3D printing machine. Pati na kasama dyan ang mga toolkit, training support fund at allowances para sa ating mga scholar at ilang institusyon dito sa Apayao. Hindi pa po nagtatapos dyan ang paghahatid natin ng tulong dahil mula naman kasama din po ang ating mga congressman na tumutulong dahil po sa tanggapan po ng House of Representatives sa opisina po ng ating Speaker Martin Romualdez ay naghanda din sila ng tigli 5 kilo ng bigas para sa lahat na nakadalo ngayon dito sa ngayong araw. Higit pa sa ipinapaabot namin na tulong sa serbisyo, sinusuguro po natin na hindi may iwanan ang Apayao at buong CAR sa ating mithiin na sama-samang pag-unlad. Meron na tayong ilang priority project na isinasagawa ngayon dito sa inyong rehiyon. Ang ilan dito ay nasimula na gaya ng Marimay Earthfield Dam at Pidig Karasi Kalanasan Road na inaasahan nating matatapos na sa susunod na taon. Nagsimula pa yung kalsadang yan, yung mga ama natin. Ngayon lang natin matatapos. Gaano katagal? Yan. Si Ego Bellas, naalala ko, matagal na, governor din ako noon Matagal namin pinag-uusapan ito. Sana mabuo natin. Ngayon nga, mabubuo na natin. Ang patuloy din po ang pagpapagawa ng Apayao Sports Complex o Convention Center. At kasalukuyan, sinusuri naman ng DPWH ang hinihingi ninyong karagdagang pondo para sa proyektong ito. Ngayon naman ay parating ang tag-ulan. Minabuti po namin na maghanda ng pondo, pagkain, non-food item na nagkakahalaga ng higit 83 milyong piso para dito sa region. Mga minamahal kong kababayan, asahan po ninyo na hindi tumitigil ang inyong pamahala upang ipapatupad ang ating mga proyekto at programa na magsusulong ng mas maganda na buhay para sa ating magsasaka at mangingisda. Kung hindi ng lahat ng mga mamamayan at ng Apayao at buong Cordillera. At tanging hiling ko lamang ay magtulungan at magkaisa po tayo upang makamit natin ang ating magandang hangarin para sa isa't isa. Asahan ninyo na nandito lang po ako ang inyong pamahalaan na handang umagapay sa inyo sa lahat ng oras, anuman ang panahon, anuman ang problema, anuman ang pangangailangan ninyo. Kapit-bisig po natin tahakin ang daan tungo sa isang mas produktibo at masaganang bukas. Agbiag, ti manalon tayo. Agbiag, ti manganap tayo. Agbiag, ti bagong Pilipinas. Diyos tiyagni na kadatoyamin nga po na imbag nga daw yung amin ako. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.